Good evening everyone. I think good morning na ata kasi parang baga na ata pag video ko na to, which is sobrang late na ako. This is chapter 11 of the Bosch Basic Organization and Safety and Health. The chapter 11 talks about occupational safety and health. Usually connected lang din to, parang same lang din ata sa chapter 10, which is yung environmental safety, kasi pinag-uusapan din dito is yung mga possible hazard lang din sa occupationally. Kasi occupationally usually is mga indoors, yung mga sa trabaho natin, sa closed doors, yung mga nasa salumuhan natin. Usually yun ang pag-uusapan natin, which is yung last chapter is about the environmental, which is pang malawakan na. Ito naman is pang pang inside the work or occupationally. Then same lang din na may physical hazard, may mga physical hazard, ergonomic hazard, chemical hazard, biological hazard, which is yung mga physical hazard is yung mga pwedeng possible na mga damage sa atin. Mali mo mga sirang upuan or mga sirang gagamit, bigla makadiskrasya sa atin, bigla putulan tayo ng daliri or madiskrasya pa tayo. Yun lang usually mga chemicals, yung mga possible na sakit, yung mga hazard, yung hazard, syempre hazard, chemical, yung mga possible na mga dapat yung mga may radiation, kunwari yung ginagamit natin na machinery nagpo-produce ng chemical hazard, dapat may mga signs yun na hindi dapat, or else dapat nakasabi doon na bago ka papasok dito sa place na to, dapat meron kang suot na PPE, proper personal proper equipment, dapat may gas mask or whatsoever. Then yun para sabihin natin, para maiwasan to. Usually ito lang naman is brief lang naman ng mga possible hazard na pwedeng mag-cause sa atin sa trabaho or sa ating work or sa kung saan tayo pupunta. Hindi lang sa environmentally, occupationally, hindi para sa atin. Dapat inisip natin, dapat safety lagi ang inuuna natin lagi. Yun sa physically, dapat kung ayaw mo madisgrasya, ayaw mo masaktan, dapat sumusunod ka sa mga rules and regulations na dapat bago ka papasok ng trabaho or sa construction, dapat naka-PPE ka. Dapat kung sabi doon is don't tag dito, sabi doon is wag pumasok dito, off limits, para lang to sa mga may mga name tag or yung mga may pass na para makapasok doon. Dapat sinusunod natin yun para hindi tayo makos. Kunwari yung may mga debris, kunwari yung mga trabaho na about sa mga gamit na binubuhat, tapos dapat hindi tayo nililikot ito, hindi natin ginagalaw-galaw kung saan na baka makadiskrasya ng iba or makadiskrasya sa atin. Yung mga hazard, yung mga chemical hazard, yung mga biological hazard, dapat dapat sumusunod tayo sa rules. And dapat meron tayo laging maintenance natin, dapat nagpapa-check up. Dapat usually chine-check up natin yung mga workers natin or kahit yung sarili natin, tingnan natin kung may sakit na ba or may kunwari ilang usawan o sa isang taon or isang buwan. Tingnan natin, i-check up natin yung mga workers natin kung wala ba silang nagkasakit, wala bang nadisgrasya. Dapat tinitingnan natin yung mga possible na pwedeng mangyari. Then always remember the protection. Dapat inisip natin, dapat sinong gusto na madisgrasya? Wala naman, 'di ba? Kasi sinong gustong makadisgrasya ng iba, 'di ba? Wala naman sa atin kahit isa. Kasi dito nag-aaral pa lang tayo, tinuturuan na tayo na sumunod sa rules, dapat mag-uniform, dapat mag-study ka, sinabi ng mga teacher mo, dapat sinusunod natin yun, kasi para hindi tayo madisgrasya, para hindi magkaroon hindi tayo magsisi sa dulo ba, kasi sinunod naman natin yung para inulit ko lang din based sa chapter 10 na dapat always inisip natin yung sarili natin. Dapat sumunod tayo sa rules and regulation. Huwag tayong makipaglaro sa mga workmate natin na baka sabi natin nagjo-joke tapos biglang may madisgrasya, kaninong kasalanan? Tapos sisisihin natin sa boss natin or sa natin. Syempre dapat ingat pa rin lagi. And I think that's all. Thank you.